At ngayong kaliwat kanan ang mga Christmas party at selebrasyon, mabilisang handa ang sagot riyan dahil makakasama natin ngayon ang owner ng Kutsaradas Hugo's Deli. Walang iba, si Mr. Aris Marcel Hugo. Good morning po, sir. Good morning Hugo, po. saan pong pamilya galing ang Anong probinsya ba? probinsya? Sorsogon po kami. Sorsogon. Yun. Ay, Bicol. Kaya magaling magluto. Ayan, Masarap. pag-usapan natin. Pag-usapan natin yan. Kaya, nabanggit po natin sa intro na tayo ay sumasampa ng barko noon. Seaman. Seaman. Yes, ma'am. Ilang taon po tayong nagtrabaho abroad? Bale, ano lang, almost 3 years. 3 years lang. Tapos, Lapit lang po yung mic. Ayan. almost 3 years lang. Tapos, nag-ano po ako. Nung nagbumaba po ako ng barko, Nagpamilya, charet. hindi po. May pamilya na May po kayo pamilya na. nun. Wala pa po. Wala. Girlfriend pa lang. Binata Tapos, pa. ano po, bale, ang ginawa ko nung kasi may naalala po akong tawag dito, natikman kong sardinas. Nung siguro mga 2010 pa po yun. So, ang ginawa ko po, habang tawag dito, nagbabakasyon, araw-araw ako nagluluto nun kasi gusto ko matikman agad. Di ba po pag nasa pag nasa Kumbaga malayo sa... malayo sa lugar natin, nai-miss natin yung mga lutong Pinoy. Oo. So, ayun. Pinag-practice-practicean ko po yun for how many months. Tapos, yung niluluto ko po, pinapababaon ko sa girlfriend ko. And then, bigla na lang po ng mga ilang buwan, nag-request na po yung mga katrabaho niya na igarapon ko na daw po. Pero sa barko po, kayo po ay Kusinero. Kusinero talaga. Nasa kitchen talaga. Oo. Ano yung mga... Nagluluto ka na sa kitchen o ibang work? Nagluluto po. Nagluluto. Nagsimula po ako sa hotel noon, tapos hanggang sa nakapagtrabaho na ako sa barko bilang kusinero din po. Cruise ship po ito, no? Cruise ship. Oo. Anong taon po ito? 2015, mga ganyan po. Yung 2015 po yun, anong taon ka naman nagbakasyon dito at pinagluto si girlfriend? 2018, mga ganun. So, bago mag-pandemic po. Opo, mga siguro po yun, August, ganun. August. Sinunod niyo po yung payo na ibote? Igarapon? Sinunod ko po siya, pero hindi po siya napipreserve nung time na yun. Consume dapat agad pag bumili. So, yun po yung yun yung pong parang naging ko naman challenge na panibago. Yung kung paano mo siya i-preserve. Pero dati, saan mo po ba siya nakalagay? Saan garapon? lalagyan niya. Lang po siya sa styro lang. Di po ako nagbebenta talaga. Oo. Pinapabaon ko lang sa girlfriend ko. Tapos, yun Sa po. styro lang or sa Sabi ko, microwavable? Yes, ma'am. Microwavable po. Wala. Tapos? Papabaon ko siya. Tapos, patikin mo rin sa mga katrabaho mo. Kasi ganito. Bait mo naman pala eh. Nagustuhan. Yun nga yung minsan Joanna kung gusto mo kailangan mo na muna mag-pre-taste. Diba? Para matikman nila. Kasi Papasample. pagka okay na sa panlasa nila, sila na mismo Bibili. ang magre-request na magbenta ka na. Diba? Kailan mo naman na umpisahan na, sige, magbebenta na ako ng Bali po kasi, wala naman talaga sa plano eh. Oo. Na-miss ko lang talaga yung sardinas na yon nung time na yon. Tapos, nag-request na nga po sila noong November ko po sinimulan siya. Ang product ko pa lang po noon ay Spanish sardines with turmeric. With turmeric. Turmeric para po yun. healthy. Yes, ma'am. Kasi di ba po, yung sardines is high purine. So, ibig sabihin, pag na-digest siya, nagiging uric acid. So, para ma-neutralize yung uric acid, nilagyan ko siya ng turmeric. Kasi ang turmeric, Anti-inflammatory. yes, ayun po yun. So, ayun po, nasimulan ko siya, bumili po ako noon ng mga garapon. Sa Divisoria pa lang po ako bumibili noon. 50 bottles. Yun? Isang box po yun? Hindi. 48 dalawang box po yun. Bali 25 po ang Bali, bottle sa isang box. 24. 24. Balikan lang po natin yung Spanish sardines na may turmeric. So, ang kulay po ng sardinas nyo ay dilaw. Yes po, yung mantika niya. Mantika po. Ano pong isda nga pala yung ginagamit yung Ang sardines sardines? po sa Tagalog ay tinatawag po na tamban. Tamban. Mm. So, Ayan po tamban. yun.
Tamban po siya. Saan naman po kayo bumibili ng tamban? Nung una, kasi taga-Pasay pa po ako nung time na yon, sa palengke lang po ng Pasay. Ngayon, nung nag-start na po ako, kailangan ko maghanap ng mas mura. So, pumupunta po ako nun sa Nabotas, di ba? Paranaque ba yun? Paranaque. Yung bagsakan po doon. Sa may tambo, Pasay. Basta doon sa bagsakan po. Bagsakan po doon. So, umaalis ako madaling araw. Alas doon sa madaling araw. Ano po yung banye-banyera na? Hindi po, 5 kilo lang. 5 kilo pa din, pero dapat mura eh. 5 kilo pa lang noon. Wala pa po akong motor noon. Tsagaan talaga. Paano niyo po nalaman na may bagsakan doon? Tsinagaan yung hanapin o may nagsabi sa inyo? Nagtanong-tanong po ako Mm-mm. sa mga kapitbahay. Nagsabi sila na sinabi sila akin. Doon mo kunin yung Doon mo tama. kunin kasi marami doon. Oo. Bali nung una, nagpasama muna ako. Kasi di ko pa. Di ba sa actually sa Bicol, minsan may panahon na grabe ang mga tamban doon, di ba? Opo, marami talaga doon. Kasi yung iba po, nabubulok nga po sa tabing dagat. Sa fishport. Yung iba binuburo. May ginagawa sila Ngayon, gumagawa na sila po ng mga sardines din na nakalata na. Di ba? So, ang base niyo po ngayon sa Pasay pa din? Taytay Rizal na po ako. Sa Taytay ka na ngayon? Kababayan ko na siya. So, doon ka pa Palipat-lipat rin, po. doon ka pa rin humahango sa may Ay, hindi na tambo? po. Hindi po. na. Bali, hindi na po ako gumagamit ng sardinas na yan. Aha. Na fresh kasi pinalitan ko na po siya. Pinalitan na natin siya So, ng... Sige po. Ano na po yung pinalit? Ang pinalit ko po ay itong smoked Spanish sardines with salted egg. With salted egg. Opo. Yan naman po, tinapa na po talaga siya. Tinapa, oo. Tinapang ano po, sa tamban Tamban din. pa rin. Opo, sardines pa rin po yan. Tapos, nilagyan ko siya ng egg yolk. Bakit? Bakit? Kasi ang egg yolk, ang purpose po talaga ng egg yolk is i-absorb niya lahat ng nutrients ng kinakain nyo. So, para magamit siya ng katawan ng maayos, yung omega-3 ng sardines, ma-absorb talaga ng katawan mo, is True egg yolk. through egg yolk. Ayun. Yun po yung Pero, purpose nun. sabi nga natin na Sir Aris, yung nabanggit mo, no, para makatulong ma-absorb yung mga sustansya meron ng iyong produkto. Eh, kumusta naman yung mantika na Anong ginamit? ginagamit? Anong ginamit Yung mo? mantika po na ginagamit ko is corn oil. Corn Yun. oil. Yes po. So, healthy pa rin. Yan yung neutral yung ano 'di ba? Yung kumbaga pag ano mo pag kinain mo hindi mo malalasahan na corn siya. Tsaka healthy talaga siya. Corn oil. Yes. Kasi Neutral di ba yung mahal, lasa. kung gagamit ka naman ng, syempre, olive oil, medyo Masyado may po mahal. mahal. Oh. So, best alternative din. Ano po? Opo. Yung Healthy pa rin naman din ang corn Healthy oil, po ang 'di ba? corn oil. Ano-ano pa pong ano diyan? Ginamit nating raw mats. Ano pa po? Mga raw mats po nitong Raw materials ng Spanish sardines. Apo. Yan, egg yolk po. Ang egg yolk po ay salted egg po pala yan. Salted egg nga. Tapos, di ko na po nagagamit yung yung puti niyan, pinapamigay ko na lang. So, kinukuha ko po yan sa Pateros. May supplier po ako doon na napakasarap din po ng nila, ng salted egg. Pateros sa talaga Pateros, eh. so kasi balot, di ba, Oo. Penoy, lahat ng itik, di ba nandun din yun? Sa Pateros sa talaga. Pateros talaga. Magkano po yung nila, isang tray ngayon ng ng itlog? Di po ba nagmahal kasi papaano ngayon eh? Ano na po 450. Dati. 400. Oh, grabe 50 din yun. 50. Nag-300, 380 pa po yun Tapos nag-400, 450. Ngayon lang po yan nagtaas ngayong, kumbaga nitong Sunod-sunod po ang pagtaas. nitong mga buwan na to. Oh, so asahan pa. Asahan ko na. Holiday. Opo. Pero siguro ng El Nino, lalo pang malakas yan. Mataas ang presyo niyan. May mga times po na na mahina ang supply nila pag nagpapalit po sila ng mga itik. Mga ganun din. Kasi pagka sobrang tanda na nung nag-lay, Nagbabawas oo, sila. nagpapalit. So yun. Ang unang produkto po natin ay, ano po ulit pangalan nun? Sardines. Smoked Spanish sardines with salted egg yolk. Magkano po siya? Yan po ay may bili sa 2,000. 265. 265 po yan. 165. Pag po, yung 265 po ay pang retail price na. Retail price na po yun. Ayun. So, pag after po ng inyong smoked sardines, ano na po ang With salted egg. sumunod na na-introduce po nyo sa market?
Actually, huli na yung ano kasi bago lang siya. Okay. Opo. Yung sumunod po niyan, yung bagoong nawala ngayon kasi sobrang mahal na po ng ng asukal at mantika. And then marami rin po akong spices na nilalagay. So, tinanggal ko muna siya kasi baka po sobrang magmahal. Kumbaga, matalo rin siya. No? Opo. Pero yung ano niya, yung peak, yung mataas ang demand niya na buwan, kailan? Tuwing kailan? December po talaga. December. Kaso nga lang, Opo. medyo nagmamahal yung mga romance. Opo, yun ang problema po kasi inflation rate talaga, ang laki ng epekto. Kasi dati po, ang presyo nito is mas mababa siya ng mga 30%. Ngayon, kailangan ko siyang taasan kasi hindi na po talaga ako. Hindi nakakayanin. Hindi siya Nakita ko po makasabay sa yung demand. bagoong nyo. Hindi lang siya basta bagoong Nasabi mo, may iba po kayong kasama dun sa bagoong, di po ba? Sir Ang bagoong ko Aris? po kasi is para siyang chili garlic na ginawang bagoong. Kasi mahilig po ako sa maanghang talaga. So, maanghang yung... Sa mga spices, pag nagluluto ako, maraming sibuyas, maraming garlic. So, asahan niyo po, punong-puno po talaga ng garlic yan and onion tsaka sili. Tapos nilagay ko yung bagoong, kaya perfect Ano na mo? perfect po Kaya talaga siya. mahal. May Alam mo, chili. yan na talaga ulam ni. Oo. Di ba? Ang sarap. Kompleto. Pwede po siya ipalaman actually sa tinapay. Ayun talaga Sa ba? crackers? Yes. Pwede rin siguro, Pwede siguro sa Pwede po siya, crackers. hindi po siya sobrang alat. Even pa yung sinantulan ko. Ah. Ayun, lahat po yan. Saan po kayo bumibili ng bagoong? Dati po may gumagawa po ng bagoong sa akin sa Pasay. Sinasadya ko pa po yun. Talagang siya po ang gumagawa ng bagoong para Ngayon? sa'yo. Ngayon, hindi po ako kumukuha. So, may mga kinokontak po ako na botas. Pero hindi ko pa tinutuloy kasi kailangan ko po matikman yung Yung raw. hilaw pa. Oo. Yung raw. Kasi baka pag kumuha ako tapos maalat o baka may halong kung ano-ano. At saka maiba yung Maiiba yung lasa. lasa. Yes po. Nung gawa mo. Mahalaga po yun sa akin. Kagaya po ng tinapa, bago ko po siya binili, pumunta po muna ako, naghanap po talaga ako ng gumagawa. Tapos nung sabi ko maalat, pwede bang i-adjust niyo po yung lasa nito? Yung ako po nagsasabi sa kanila. Tapos nung okay na ayun. Bukod Siya nga, po dun sa favorite niyo yung chili garlic, saan niyo pa po nakuha yung inspirasyon na pwedeng magsama yung chili garlic at saka yung bagoong? Sa panlasa ko, nai-imagine ko siya Kasi, di ba po, yung chili basta masarap siya parang combination. Chef Ganun din na po chef yung talaga. parang yung din po, yung salted egg yolk. Tapos yung Spanish sardines, pag pinaghalo mo po siya, breakfast na breakfast po yan talaga. As in, pag na-imagine mo, kaya po nung time na yun, ginawa ko, tinesting ko lang. Nag-experiment lang po ako talaga nun. Pero mga 1 year ko rin po siya bago nilabas. Pero sa Bicol, Ibang flavor po yun ng salted egg yolk, mga 4 na variants. Tapos pumili po ako sa 4 na yun. pero sa Bicol kasi, 'di ba, Aris, ay alam mo naman natin mahilig sa maanghang, 'di ba? Sa Bicol region nga bagoong, gata at saka 'di ba? Bicol Express. Bicol Express na. So pagka nilagyan talaga ang Bicol Express, 'di ba, meron din naman bagoong. Yes po. Meron din. Gata din. Siguro kung yung isang bote ni Aris tapos lagyan mo na ng pork, di parang tas gata, di parang na rin yung Maganda po Bicol yun. Express. Bicol Express na Yung sa mga shortcut. pork binagoongan po, Oo. pinakbet, perfect po siya. Sa Di ba? ayun, Bicol Express nga po. Oh, Bicol Express. saan ka nga pala kumukuha ng bumibili ng mga tinapa mo? Yan, di ba? Yung Sorsogon din po ako bumibili. box na. Box po yan. Magkano naman yung isang box mo? Po. Nag-range po ng hanggang 150 ang kuha ko 120 to 150. Ang kilo. Sa isang box, ilang kilo po yun? 30 kilos lang. 30 kilos. Di po pare-pareho yung presyo Paano yun? True lang yung sa mga bus, ganon? Yung Pasabay sa bus bus. pinapadala, no? Tapos pipick upin mo lang sa mga terminal. Opo. So, yung ganong sistema, tuwing kailan ka kumukuha sa Sorsogon ng isda? Bale, isang bulto kasi hindi po pare-pareho yung laki ng isda So, kailangan mo sa itsempo sa time na good size siya.
sa mga na ginagamit ko talaga. Kaya, ayun, isang bulto po yan. Anong size yung Yung tamang-tama? Yung Sa, katawan Sakto. po is dapat mag 4 inches siya, ganyan. so, mga medium size? Kasi ganun po? tatanggalin mo po yung ulo niyan. Matitira lang yung Katawan. katawan. Opo, mga siguro medium na po. Medium. 4 inches po yun, yung katawan lang. Wala na yung buntot tsaka ulo. Kasi di ba ginagawa rin tuyo? Tama ba? Opo. Yung ano, pag... Nice. Paano mo naman nalaman na yung etong certain time na to yung medium size sila? Kailangan ko kailangan ko magtanong sa sa supplier. O ba, At least kumusta honest yung supplier. Opo, kasi siyempre, nagkakaroon talaga ng failure sa mga binibigay ng mga supply. So, nagrereklamo ako. Opo. Nagrereklamo. So, ngayon, na rin sila. Takot na honest sila po na Di ba magreklamo. pwedeng pa-picture nga Ay, ng ginagawa ko po Di ba yan. pa-picture nga Tapos, ng mga produkto niyo sabi kung ko gaano po, kalaki? itabi niyo po sa ruler. Talaga. Opo. Para Oo. sigurado. Iwas reklamo naman talaga yon. Oo. Kapag na-make sure mo, nabigyan mo assurance yung bibili na, ayan medium size siya. diba? Opo, mahalaga po yan sa akin kasi pag maliit, mahirap po maggarapon. Di ba? Pag tiningnan mo po siya sa garapon, tapos may maliit, may ganun. Dati po may ganun kaiksi eh. Grabe. Mga 2 inches, sabi ko. Parang nang pangit niya tingnan sa garapon. Totoo yun. Oo. Parang nag-suffer din yung quality. Ba't Yung hindi ka quality. nagmamaliit na garapon? Hindi po. Same size lang talaga Same yan size lahat. lang. Oh. Kasi palagay ko, pagka naggarapon, baka yung isang kainan mo, Oo nga, sa bagay. ubus ka agad, di ba? Actually, ma'am, ang dami pong laman yan. Hindi siya basta-basta sa 265 mo po. Actually, mababa pa po yan kasi siyempre, mahirap kasi mag-adjust po sa sa customers talaga. Bilang bagong businessman, yun po ang pinaka-problema ng isang businessman talaga yung pricing. Yes. Opo. Kung di pa po ako nag-training sa DTI, di ko po malalaman yun. Ayan, so may training ka kay DTI. Ano-ano na yung mga trainings na in-undergo natin under Yung pa lang po, yung champs. First time ko po in 6 years. So, dapat nga po pala, noon pa ako lumapit sa DTI. Nag-attend ng mga training. Yung pa po yun. Tapos, tinuro doon yung marketing, Yes. yung pricing, lalong-lalo na. Kasi, break-even na talaga yung negosyo ko eh. Tsaka syempre yung presyo ng mga raw mats natin Yes po. gumagalaw. Oo. Aside dun sa nasa na ba tayo? Ano nang produkto yung sumunod po? Sinantulan. Sinantulan. Ito po sinantulan ko naman po ay siyempre lutong Bicol po talaga yan originally. Pero meron din Quezon kung saan lugar. Pero sa amin, Sinantulan Express talaga. Para sa akin, sa amin talaga. Tapos, ito pong sinantulan ko naman po ay para po siyang Bicol Express. Yes. Kasi, May gata. sabi ko nga po, mahilig ako sa maanghang. Pero ang kaibahan po niyan kasi wala po siyang pork. Wala siyang pork kasi po may experience po yan na may buyer po na bumili sa reseller na Muslim. Patay tayo And dyan. then yun po kinain niya ng kinain. Ay, hala. Kasi nasarapan siya ng gusto eh. Hindi niya alam na May baboy. May baboy. may Kasi syempre, sa tagal po niluluto yan. Kumbaga, Parang natutunan na lumiliit po. Tapos yun. Binalikan ka ba? Hindi naman. Binalikan ka Hindi ba? naman. Sa reseller ko naman yun. Kung halimbawa pong sinantulan with pork, original, Oo, di ba? dalawang version Dalawang ang ilabas version. mo. Hindi na po ako maglalagay talaga kasi parang gusto ko po siya maging halal. Kasi at least po pag walang pork, pwedeng kainin ng Muslim, ng Kristiyano. Kumbaga, wala ng mga ng non-pork lover. May choice sila. Mhm. Pero Lasang ano po ba? Bicol Express? Kasi sabi niyo para siyang kanina. Bicol Express po talaga na Santol. may asim ng konti. Oh. Kasi santol, seasonal yan eh. Di ba? Paano kapag, paano yung production mo niyan? Saan ka kung bumibili ng mga santol Bali mo? po, meron po kaming mga puno sa probinsya niyan, sa Daet. Tapos, ang season po niyan is July hanggang August. So yung mga maulan na maulan tayo niyan. Marami pong bunga yan, so kailangan ko umuwi niyan para mag-harvest po kami. Ikaw na mismo ang uuwi. Opo. Tapos kukuha ng tao doon na mag-aakyat. Tapos, Sako-sako na. Ilan sako yung naiuuwi? depende po eh. Hindi kinakayod na po yun doon. Ah! Kasi pag i-ano mo pa,
Sa bagay, Mabubulok. Ano siya, mabigat. tawag ito? Mabigat. Oh, may stress pa yung santol. May stress yung santol kasi nakatambay lang siya. yung sa kayod po nito, sa palengke ka nakikikayod o meron ka ng sariling Gumawa po kayod? ako ng sariling Kayuran. kayuran eh. Opo. Kasi maliit lang, di ba? Opo. Gumawa ako ng sarili ko kasi gusto ko talaga i-try sa sarili ko para alam ko. Kamusta naman po? Ayos naman, mahirap pala. Pagka ganyan, nag-hire ka na lang ng taong taga-kayod. Opo, taga-akyat. Mahirap din kasi maasim siya. So, Sa yung kanila po, kamay mabilis mo, na lang. hindi sila nahahapdian Hindi po sa pag kanila. sobrang dami. As in, kahit gaano karaming sako yan. After pong makahid, paano po yung proseso para Saan lulutuin na? ma-preserve siya para madala mo dito sa Kailangan mo po siyang buruhin sa asin. sa asin. Buruhin sa asin. Yes po. Bali, pag kayod mo po, nandun na po yung asin, may asin na po yun na planggana. Yun, habang kinakayod, may liquid na asin doon. Saan niyo po nilalagay yung, kumbaga, anong container yung nilalagay niyo pag sa drum. papunta dito? Ay, naka-plastic po yan. Nakasakaw-sako din kasi hindi pwede mag-leak yung niya. Yung sabaw, katas, oo, yung niya po. katas. Opo. Ilang naman po yun? Ilang mga sako yung naipunta niyo dito? Minsan po 1 tonelada, minsan kalahati tonelada. 500 kilos. Madami din. Opo. Iba-ibang araw po yung paggawa natin. Kunyari, yung sa smoke sardines. Opo. Iiba-iba. Siguro mga this week sardines lang. Next week naman santol. Next week laing naman. Yung po nga pa lang yung sinantulan, may bagoong din po ba yan? Yes po. May bagoong din po yan. So, yun yung parang sahog niya? Oo, yun ang pinakasahog niya, pampalasa. Sige po. Proceed kay... Kay Laing. Laing. Yung Ayun. Laing Express Pinoy nga. naman po. Bicolano nga. Yung Laing Express naman po, ulit, wala din pork yan. Ang ginagamit ko po dyan ay dried fish. May alamang din po siya. And then, meron po siyang lemongrass. Daing po ang daing. gamit. May lemongrass tapos garlic. Mga ganun po. Yun na po yun. And then, pure gata. Makikita nyo po yan sa sa page ko kung paano ko niluluto. Sa kung pwede po sa TikTok siya, pwede naman po sa Facebook page. Makikita nyo po siya. Kung gaano po ka-pure yung nilalagay kong gata. Yun nga pala po. Saan kayo bumibili ng nyog? Gata. Dati po sa probinsya ako, nagdadala po ako ng ng nyug dito. Paano po? May Truck. sasakyan kayo? Jeep? O ano ba yun? Sa din, bus. Sakyan? Kasi Bus pa din. Bus pa din. Hindi pa po kaya Renta ng ng sasakyan. isang, truck na ganun. Tapos ngayon po na may mga nabubulok. So kumuha po ako ng supplier ulit. Dito, gata na po mismo. sampung supplier. Sa Antipolo na po ako kumuha. Gata na mismo. Hindi ka naman naloloko minsan may halong tubig Ay, hindi yung po. gata. Kasi mahalata mo po yan kung Pure or Sabi ko sa kanila kung bibigyan niyo po ako ng Tinakot mo na. ng hindi maganda. Oo. Hindi alam ko po yan kasi matagal na po ako nagluluto. So hindi na po ako babalik sa inyo. Tama. Sayang yung customer. At saka makikita mo naman yun dahil yung tubig nandun sa ilalim. Yung gata umaangat. Lulutang yung... Pero yung pong mga niyog po nila is galing na ng Tanay. Ganyan po ba? Or Hindi ko po saan pa alam- rin galing? Hindi ko po alam sa kanila kasi Antipolo Mapuno rin pag di ba? tinanong ko sila pag tinanong ko sila kung Saan? saan yan, Oo. parang malalaman mo yung sikreto ko eh. Baka doon ka na baka doon ka na raw. Huwag nyo naman tanungin kasi. Siyempre bilang bilang isang negosyante, di ba? Gusto mo rin naman Kung sa malaman. yung lalo pa pagka marami na yung kakailanganin mo kung hindi na nila kayang supplyan ka paano, di Actually ba? po sa ngayon, hindi ko muna iniisip. Pero yun talaga ang mangyayari po nun eh. Pag sobrang lakas na po ng production, kailangan ko mas makatipid. Oo, kasi ginagamit mo yung gata sa Diba? sa laing. May gata din tong Bicol. Meron. Lahat po yan Lahat may may gata, maliban dito sa Sardinas. Sardines. Saan ka po kumukuha ng mga laing mo? Yung mismong dahon ng gabi? Yung laing ko po ngayon ay dati kinukuha ko sa Bicol. Oo. Pero dahil yung konta ko po ay may sinusuplayan pong maramihan, kumuha na po ako sa Mindoro.
Ay, masarap din ang Yes po. Mindoro. Hindi, masarap yung gabi sa Mindoro. Mindoro. Totoo yun kasi. Nasubukan ko po. Mm. Mabango siya. Tapos, pinapahimay ko na po sa kanila eh. So Kasi ang hirap himay kaya na. yan. Opo. Yung tangkay Yung tangkay, po, oo. ginagamit nyo Ay, rin? hindi na. Ay, hindi na. So, dahon lang po talaga. yan. Ay, yung dahon lang ang binibili mo sa kanila. Opo. So, Dahon yung tangkay. Ayun. Kasi nga, Pero masarap din yung may tangkay. oo. Kasi minsan, di ba, may mga customer na minsan ayaw din, di ba? Oo, sa bagay. Mm-mm. Kasi nanay ko ewan ko, sa nanay ko rin ko nalaman na masarap talaga ang gabi sa Mindoro kasi yung suki niya sa palengke. Taga Mindoro. Taga Mindoro. Oo. Mm-mm. So, Pero, ayan. paano mo naman nakilala yung taga Mindoro na magsusupply sa'yo? Naghanap-hanap lang po ako sa Facebook noon. Sipag. Kasi mahirap po, pag mahirap yung supply, maghahanap ka ng paraan. Mm-mm. So, Facebook ang paraan. So, nakahanap po Marketplace. ako. Opo. Mga ganun. Mga post, isa-isahin mo pa i-message yan hanggang sa makakuha ka ng hindi scammer kasi yung mga scammer Oo, totoo. na pinadalhan mo ng pera tapos di ka papadalhan ng product. So far, hindi ka naman na-scam. Na ganun na po ako. Actually, 2 beses na eh. Oh, kaya tinatakot mo na ngayon yung Ikaw na mga Ano po? kaharap mo Actually po, na yan, cash on Delivery. pick up. Cash Cash on on pick up na po yan. Kasi, like po itong last, sabi ko, ma'am, ipadala niyo po muna sa akin, tapos pick upin ko na lang saka ako magbabayad. Opo. Para Kasi, sigurado. Yung pong, sabi mo, daing po yung, sahog mo dito sa laing. Anong klaseng daing yan? Labahita ba yan? Yung masarap yun, labahita. po talaga nilalagay. Masarap. Kasi malaman po siya. Masarap yun talaga. Gusto ko sa laing may labahita. May labahita. Alam ko favorite din ni Kong yun yung may labahita. Pero saka naman po bumibili rin ng labahita. Ang labahita po, sa din yan, bumibili po ako niyan sa Tondo. Sa Tondo. Kasi doon po yung mga Supplier ng mga dried, kahit tuyo, kahit... Opo. Ba't po labahita yung although sabi nga Sarap. malaman, 'di ba? Tsaka pero kasi may mga sa Bicol, alam mo yun? Dilis, 'di ba? Pwede rin. Maano kasi yun eh, pag kinain niyo po, pag kahit niluto niyo, matigas pa rin yun. Oo nga. So, Yung kailangan yain mo po mo. talaga yung puro laman. Para malambot. Hihimayin mo po yun, tanggalin yung mga tinik lahat, tapos i-blender mo siya. Tapos, ayun, ilalagay mo na sa Pero ayan. Masarap sa laing yun talagang nagmamantika, Ma'am, di ba? nako. Pag tinikman mo yan, sinasabi ko po sa inyo. Baka makalimutan ni Engineer Alex ang pangalan Kahit niya. po wala pong baboy yan, sinasabi ko po sa inyo. Kaya po, hindi ako naglalagay ng baboy. Ayan, nananakot na naman si Aris. Nako, sabi niya. Ay, nako po. Ito pong nakikita nating set. Kahit po tinapay lang po ipalaman nyo. Ay, Nako, talaga. Ay, nako talaga. Kahit bahaw yan. Oo, ubos yan. Taobang kaldero. Ay. Ito pong nasa harapan natin. Ngayong holiday lang po ba available yan o all through day? Actually, ngayon ko lang naisip yan. Actually, ngayon, bago mag-December talaga, mga December 1 siguro, nagmamadali ako noon kasi 1 month team lang po ako talaga. Ako lang gumagawa pa lahat ngayon. Wala Yung ko po, yung asawa ko na po siya. asawa na si girlfriend. Ex na ngayon. Ex ko na siya. Nandun po siya sa Mindanao ngayon kasi pagkakasal po namin, may kontrata po siya sa trabaho. Kailangan na pagtapusin. Kakakasal lang po Ako ninyo. nung March. Wow, congratulations. Taga Mindanao naman pala si Mrs. Edi doon kumukuha ng Malayo eh. malayo. Hindi, ito, pwedeng i-ship doon. Kumbaga, halal, opo. kumbaga, wala naman siyang pork, di ba? So, po pwede. Kaya pala naitinda gusto doon. nyo na halal siya. Mas healthy kasi umiiwas ako sa high blood din eh. Sige. Pero Okay. magkano po yung Christmas Set. nyo? Set po, nyo, oo. papakilala ko po ito. Ay, sorry. Gumagalaw pala. Gawa ko po yan. As in, kahit yung ribbon, ginawa ko po yan. Nagpakababae po ako para magawa po yung na yan. Yung set na yan. 689 po yan sa TikTok. 689. 689 pesos. Pero kung nakabili po sana kayo kahapon, ito pong set na to is 548 lang. dapat nag-gas kayo kahapon. Ha? Wala Kaya bang nga eh. wala bang extension? Oo. Kasi dito naman po. hindi pa tapos ang December Dito daw. Sige. Hindi po. I mean, actually po, ang nagbibigay po kasi ng discount yan si TikTok. Opo. si Kasi pag ako po nagbibigay, malulugi na po ako niyan. Opo.
So, 689. Yes po. Tatlo na po Tatlo iyan. na po yan. Tapos, kasama na po yung basket na yan. Pero, i-check nyo po sa TikTok shop ko, Kutsarada Hugus Deli pa rin. Bakit nga po pala kutsarada? Kasi po, ang ibig sabihin po ng kutsarada ay tablespoon. Ang para sa akin po, ang ibig sabihin ng mga niluto ko is spoonful of flavor, of good health, and love. Ayun, may kwento. Lahat naman, May actually, may meaning. mga ano. Pero, ang isa po na, isang laing magkano po? 165. 220 po yan. Ano po yung 220. 165 kanina, yung sardine? 265 po yung Sorry. sardines. 265 at... Yung- 220 and 220. Okay. So, Okay. yung laing at saka yung sinantolan, 220. Yes po. Si sardines ay 265. Opo. Si bagoong kapag available, magkano? Chili garlic. Chili with Di ko pa po bagoong. siya maano pero magkakapresyo lang po sila dati. Dati. Pero tingin ko po kung ngayon mas mahal na siya kasi grabe po kamahal na ng asukal, ang mahal na rin po ng Inflation. Opo, Grabe. Pero, Aris, open ka ba sa mga gustong mag-rebranding? Rebrand. Rebrand. Kumbaga, kukuha ko pero yung sarili kong pangalan na ilalagay dyan sa Pero ang ganda nung pangalan. Actually, mama, ito ang kaibahan sa akin kasi ang mga ginagawa ko para mga babies ko yan. Kasi masarap po talaga siya eh. Hindi ko siya pwedeng ipa-rebrand kasi pinopromote ko rin po ang sarili kong product. Ayun. Yes. So, Siksik ang laman nito. retail, may reseller po. Opo, marami. May mga resellers po tayo. May po sa akin sa rebranding po, may re-request po ng rebranding na magdadala daw abroad. Ibebenta niya sa US. Kahit po dagdagan yung presyo, sabi ko hindi. Kasi may plan din po ako na export. Mag-export. Ikaw na lang, kaya naman Oo. eh. Oo. Why not? Di ba? Pero yung mga reseller po natin, magkano po yung kinakailangan nilang SRP. mga kung may minimum Okay. order kayo? Before 2,000 plus. Na, Way back pa po yun. 2019? Mga ganun. Ngayon po? Ngayon po nasa 4,000 mga ganyan. 4,000 pesos. 4,100. Ano po yung inclusion ng 4,100? It's either pinaghalong laing or sinantulan. Pero pag may assorted na trio, nasa na po yan, 4,300 mga ganyan. Isang box po yun? 24 bottles po yan. 24 Yeah, bottles. isang box. Mm. Na assorted doon Opo. sa tatlo. Ito, itong tatlong to po. Ano? Yes, ma'am. Okay. 4-3 tapos 4-1 pag itong Opo. mga gulay. Mga gulay. Itong laing at saka yung sinantolan. Taga-san-san na po yung mga nagre-resell sa inyo? Iba-iba po eh. Usually kasi malakas po ito sa sa mga call centers talaga. Totoo. Sa mayroon din Kasi sa wala nang Bicol. luto-luto eh, di ba? Opo. Sa mga Gusto mo na sa mga turista mga ganun. Iba't ibang lugar naman po eh. Hindi po sila naghahanap po talaga ako ng ng active reseller. Sa mga Aris na try mo sa mga pasalubong center na Yes po. Yes po. Meron ka? Saan? Sa lugar? Dati po dito sa may sa tawag dito po. Tagaytay? Saan ba? Paranaque po yata 'yon. Paranaque. Opo, ganun. Wala pa po ako masyadong Sa na-try mo mag-alok din? Dito, kasi sa Antipolo, dayuhin yan eh. Merong pasalubong, may mga nagtitinda dyan, mga Doon po pasalubong center. sa Marikina. Di ba po yung mga tindahan doon ng mga nagbebenta sa may sapatos, museum. Oo, sa may bayan. Opo. May din po ako, may display po ako doon dati. Pero nagsara po yung kaya tinanggal ko na po muna. Siguro kasi ngayon pa lang po ako nag-training sa DTI. Ngayon pa lang po ako magkakaroon ng mga ganyan sigurong exposure. Opo. Pero may bazaars na tayong Bazaar. ina-attend. Nasalihan. Na Meron DTI. po sa mga subdivisions pa lang. Sa subdivision. Kailan po kayo sa DTI? Ngayong taon pa lang po eh. Opo, kasi nung nag-register po ako sa actually nag-renew po ako sa DTI Taytay. Nakita po nila yung product ko. Nakita na yung product ko. Tapos yun, pinag-training po ako, ni-recommend po ako dun sa DTI Rizal
na mag-training po sa sa Champs. Ayan po. Alam mo bang ibig sabihin ng champs? Champs po. Champs na po yun. Champion na lang. yung mga ito po bang produkto niya na nakita na po ng DTI? May nabanggit po ba sila Sa packaging? sa labeling mo? Nagandahan po sila eh. Oo, maganda. As in na pagkakita nila ng products ko, sabi agad, i-utop na natin yan agad next year. Tsaka Wow. Wow. Kaya na- Sino po bang Siyempre, katuwang niyo dyan? Masarap po sa pakiramdam eh. Sinong katuwang niyo sa pagde-design? Ang design po niyan talaga ako. Mhm. Ako po nag-design dyan. Talented, Opo. ah. Kasi from the spoon, drawing pa ako nun eh. Tapos may old label pa ako nun kung may papakita ko lang sana. Pero ngayon po ito, may mga friends po pinagtulong-tulungan namin. Oo, kaya lalong gumanda. Ito po bang sardines, smoked sardines, may spicy rin yan? Spicy po siya lahat. Talagang spicy. Opo, yun siguro po ang Para kailangan. sa'yo. Wala bang wala kasi paano naman po Mahilig pag sa yung spicy. hindi masyadong Oo. talagang minsan may mga tao na konting anghang lang eh, di ba? Mm-mm. Yun Bawal nga po hindi na yung, kaya. Yun nga po yung ang tawag dito. Concern. Ang kailangan kong gawin siguro next time. Pero sa ngayon kasi, kulang pa po ako sa sa manpower. Kaya hindi ko pa siya sinisingit. So, ibig sabihin, sir, kailangan mo ng Katuwang. kumuha talaga. Kulang na. Kasi Dumarami nga na po, production. ako pa lang po talaga ang gumagawa. Pero kailangan ko po talaga muna unahin yung marketing. Bumili po muna kayo sa akin. Kasi Yes. ayun, para matry nyo tong mga products. Yung ko. sili niyo po, saan niyo kinukuha? Sili, may supplier din po ako sa Taguig. Oo. Opo, sa Mindoro din po galing. Nagmamahal din ang niya, ang nagbabago. Opo, kaya kailangan mo pong kumuha ng marami tapos i-freezer mo lang. Mhm. Kasi hindi naman po siya nasisira. Sa ngayon po, ano yung pinaka-bestseller natin? Bestseller is pare-pareho eh. Pero, Lahat. okay, base ko kahapon, ang pinakamalakas po kahapon is Spanish sardines. Spanish sardines. Kasi yan, ang sarap po talaga niyan sa pasta. Oh. Ay, Sarap siyang Syempre. ulam. Alam niyo po, pag niluto mo siya na pasta, yung smoked Spanish sardines with salted egg. kumpleto na. Meron pong yun, olive oil na po ang gagamitin yung oil. Tapos meron siyang lagyan yung cherry tomato or tomato para makamura. Tapos meron siyang basil and parmesan. Sotayin nyo lang po yung garlic, onion, lagay nyo yung sardines, lagay nyo yung tomato, lagay nyo yung pasta, halo-halo. Pero Makinig ito, kayo, chef to eh. toppings lang sa kanin. Oo. Okay na. Ay, Mainit na kanin, lagyan mo ng laing na ganyan. Di ba? merienda nyo po mamaya. Try nyo kahit tinapay lang. Yung shelf life po niya, once na nabuksan, gano'n na siya katagal? Pag, Home okay. temperature o Pag- nire-ref? Pag di po muna nabuksan is 3 years po yan. Pag hindi nabuksan, 3 years. years. Kahit 5 years. Kahit 5 Pag years. nabuksan, Kahit 6 years. Kasi ang pinakamatanda ko po dun is 6 years. 6 Pinakamatanda po. years old na sinantulan. 6 buo- years na po siya, pero hindi pa po nagpa-pop up yung takip. may talagang binukod kayong Yes, yes para po. Taray. Pero kapag po binuksan na siya, Pag hindi binuksan na tatagal. po ito, pag binuksan po siya, pag maganda po pagkakaluto niyan, mapapansin nyo, hindi po aabot ng 3 days yan. Pero kailangan nyo po talaga siyang i-ref. Mm-mm. Kahit more than 1 week. Tapos makikita nyo po siya kung nasira na siya, may mold siya sa loob. Magmumod. Saan po kayo nagluluto? Sa bahay niyo ba may sarili kayong kumbaga commissary, ganyan? Opo, doon pa ako nagluluto sa bahay. Doon po lahat ng production ko. Pero gusto niyo po malaman kung anong simula nito. Bakit parang tinatakot? Sige po, Sige sabihin po, nyo nga. magkwento po kayo. Nagsimula lang po ako dati, para sa kaalaman lang po ng lahat, nagsimula lang po ako dati sa gasolito. Gasolito. Wow. Yung maliit na na Opo. LPG. Oo. Tapos, maliit na pressure cooker ng sardines pa lang. Tapos maliit na kawali lang. Nung gumawa ako ng santol, ayun. So, siguro na production ko po ng 24 bottles lang, na hanggang sa umabot na po siya ng ng 500 bottles, yung ganun po. Ayan, so kasya na po ako sa kawa na yan eh.
Oo. 24 bottles. Pero hindi, yung ganyan po, ano na po yan, 200 bottles. 200 na. 200 plus bottles. Pero dati po, as in maliit lang po talaga. Eto, malaki na to eh. As in kawali lang na pambahay. Kapag nagluluto ka ng 200 bottles, mini-make sure mo ba na merong buyer na nun o talagang yun yung dami talaga na kasi sa isang salangan? Yes po, kasi di naman po siya nasisira. So, makikita nyo naman po sa sa expiration kung kailan siya ginawa. Ayan gata talaga yung, Pure kasi gata po yan. purong gata, no? Kino-content niyo siya yung pagluto. Opo. At may YouTube kayo? Wala po. Facebook and TikTok. Facebook at TikTok. Ano po ulit ang pangalan natin sa Facebook at TikTok? Kutsarada Hugus Deli. Kutsarada. Paano Hugus yan Deli. pagka, Sir Aris, ngayon ang mahal ng sili. Diba? Napakamahal ng sili Sa ngayon. Taguig daw siya kumukuha. Bumili na po ako ng sili na tapos nilalagay ko lang po sa freezer. Hindi naman po siya, Hindi po siya masisira. Yan po ang technique. Pero dyan. hindi siya yung magkukulubot agad. Yung parang... Hindi po. Preserve po talaga. So, dapat nire-rep. or hindi siya po pwedeng igawing powder po, ganyan. Hindi. Hindi po. Kasi, ewan ko, mas gusto ko po ito, parang fresh pa rin po siya eh. Opo. Kilala niyo po ba si Sen Del Rosario? San del Rosario. Oo, wala. Sabi niya... Ayaw po ka-training ko po. ka-training niya. Sikat ka na daw kasi. Congrats. Thank you, ma'am. Ayan. Ka-champs ko po yan. Sa DTI, ka-champs. May mga problema pa po ba na tawag dito, na encounter pero napagtagumpayan naman sa Actually, business? sa negosyo po talaga, yung kung paano may bumili sa'yo at paano bumalik. Siyempre po usually yung po kinakalugi talaga eh. Maghihinto ka dahil walang bumibili. Dahil hindi sila natuwa or ganun po. Tumagal naman po ng 6 years yung ko. Madalas po ako napawalan ng pag-asa. Pero may bumibili pa rin po talaga eh. And yung good feedback palaging nandyan. So, yun po siguro yung pinaka-challenge ng isang negosyante. Yun po ang naranasan ko. Yung mga unang nakatikim sa luto mo na unang sardines, yung unang level, tumatangkilik pa rin ba sila ng Yes po, kasi products mo? From 2018 po may reseller ako. At 2019, hanggang ngayon reseller ko pa rin po siya. 2000? 19. Hanggang ngayon. Paano, As in. paano po yung yung kanilang pricing? Paano sila kailangan ba magkakapareho sila ng pricing? Opo, sinusunod po nila. Depende po sa lugar. Halimbawa, sobrang layo nyo naman, syempre po may shipping fee din yun. Kailangan nyo po isang alang-alang din yun, isama sa costing. Kaya sa ibang lugar po, mas mahal po talaga siya. Pero kumbaga nababanggit naman po sa inyo na gaganto ko ito ibebenta. Opo. Pero as Inaaprobahan much niyo? as possible po, sinasabi ko, lalo na pag malalapit lang, Masyadong magtaas. Opo. Mm-mm. Ganun. Pero kapag yun nga, yung distansya, yung isa sa alang-alang, medyo mahal kapag O pareho mahal. lang yung mga malalapit dito, pareho lang din sa'yo. sa retail. Dinadagdagan po nila price ng mo. ng mas mahal po usually. Oo. Parang tumubo din. Parang may kita din. Opo. Yung 2019 mo pang kasama bilang reseller, baka gusto mong batiin. Ayan. Opo, ang Duf Streets, binabati ko po yan. Sila Henry and Daphne. Ang tagal ko na pong reseller yan. Active talaga sila. As in, malaki na po ang kinikita nila ngayon. Yung mga kasamahan mo dati sa barko, nalaman nila na nagnegosyo ka na ng ganito, may kumukuha ba sila o bumibili pagka nandito sila Opo, sa yung mga bansa? pinapaong po sa barko. Oh. Hindi mo na sumagi sa isip mo na babalik ka sa barko. Talagang magfo-focus tayo dito. Pag nawawalan po ako ng pag-asa, mabalik po talaga yung sumasagi talaga, di maiwasan. Ay nako, sobrang pag may negosyo, kailangan mo talaga ilaban siya kahit gaano kahirap. Yeah. Tsaka pag nandiyan na yung DTI, may Opo. support di ba? Maraming salamat po talaga sa DTI kasi nagkaroon po ako ng pag-asa. As in, pabigay na talaga ako eh. Actually, dapat mag-abroad na ako ulit. Pero sabi nila, wag. Tutulungan ka namin. Ayun. Kaya may mga business po kayo, lumapit po kayo sa DTI kasi ang laki pong tulong ng naibibigay ng DTI, promise.
Oh, promise. Promise yan, ah. Ayan, invite niyo po sila naman na tangkilikin ang inyong mga produkto. O kung may upcoming bazaars kayo, ayan, invite. Ayan. Guys, nationwide, kung gusto niyo pong makabili ng products natin, sa TikTok shop po kayo tawag dito? Bebentahan. Hanapin niyo lang po yung Kutsarada Hugus Deli. Malaki po yung discounts natin. Baka until now po naka-sale pa rin po tayo ng 12-12. So, i-grab nyo po ang opportunity. Sobrang mura po. Kahit 350 po makakabili na kayo ng nakapackage na. Mga ganyan. Or as low as 350, meron din. 2 bottles na po yun. 2 Tapos, bottles. kasama na po yung lagayan. Ayan. So, hindi lang siya sa tatluhan. Pwedeng pumili dun sa dalawa na sardinas at saka sinantolan. Or kung halimbawa gusto ko, gusto ko 2 laing. Pwede po. Diba, Meron po ganyan. tayong mga gift set na ganun. 350. Opo, mga ganun. 350 to 390, ganyan. 390. Ayan. Check niyo po ang TikTok shop. Yung sale price na po yun. TikTok shop ng Kutsarada Kutsarada Hugus Deli Shop. Ayan. May mga live po ba kayo doon? Nagla-live po ako. Actually, kagabi, nag-live ako. Inaabot ako ng alas 12. Kailangan po ba ng mga Oo. TikTokers? Meron Mga marami dito. So, bang influencer? Nag-i-influensya talaga. Actually, Marami isa yan, ma'am, sa mga challenge talaga. Ay, dito. Lumalapit po ako sa mga TikTokers. Ayan, dito. Ang daming TikToker dito. Sa mga content creators. Ayan. Oo. Toktoker nga lang, toktoker. TikTokers lang dito sa amin, hindi TikTokers. Puntahan muna natin ang mga comments ngayong umaga. Pabasa na natin kay Andres Bonifacio Jr. Yes! Good morning, Miss Cho and Miss Joanna. Galing kay Erlinda Bachiller, Julio Luna, Jejo San, Redmond Pangapalmea, Emma Redaha, Michelle Machado, Army Ponce Nobeloso, Jonah May Taguna, JM Tags, Francia Año Nuevo Royo, Elsa Senosin, Jan Catalbas, and DTI Rizal, Sharon Dioco, our megastar. Ayan. Jo Marie Marco watching from Laguna. Joy Hernando, good morning po. Watching from Santolan. Uy, sarap to, di ba? Pasig City. Chris Estil. Ang sasarap naman ng mga pinapakita sa screen. Nakakagutom, mainit na kanin lang to, tapos microwave, ayos na. Telma Bernales, swerteng magkaroon ng asawa na magaling magluto. Bibihira lang sa mga lalaki na marunong sa kusina. Pilipina Quintana, healthy kahit mabilisan na gawa. Yoli Kadlum, ang galing po ninyo. Talaga, nag-eksperimento kayo para mas maging masarap yung mga tinitinda nyo. Dadami pa ito soon. Josephine Tuazon Palayar, Merry Christmas, Pro Pinoy. Lilia Luzara, good morning po. Watching from Caloocan. Pumapayag po ba kayo sa rebranding? Hindi po. Pero sinasabi ko po sa inyo, yung quality po ng products natin nandyan yan. Kaya hanap-hanapin po yan. Pero sa reseller, sir, pwede? Pwede. Yes po, reseller po Okay. pwede. Ilan ang kailangan nila? 4-1 o 4-3? Okay, ayan. Isang box yun. Oo, 24 bottles. Okay. Zella May Franco, very hands-on sa business si sir. Talagang tutok sa detalye. God bless po sa business. Army Cruz, nakakatakam naman ang mga product ninyo. Mabenta ito. Packaging pa lang, panalo na. Wela Rowi Bibar, maganda rin pang regalo or giveaway ngayong Pasko. Amor Martin, mapapalaban talaga sa kainan sa ganitong klaseng ulam. Ayan ang ating mga komento this Friday morning. Back to Studio 2. Mama Jo and Binibining Joanna. Talbog ulit ang bola. Hulaan mo ang kapital ko with Andres Bonifacio Jr. Okay, ang ating lucky caller ay manggagaling from, Santolan, Pasig City. Ayan, Jenny Joy Taguna. Magandang umaga sa'yo. Hello po, good morning po. Okay, good morning sa'yo. Hulaan mo na kung magkano ang ginamit na kapital
ni Sir Aris sa pagsisimula ng Kutsarada Hugos Deli? Ang hula ko po is 5K po. 5,000 pesos. Makakuha mo kaya ang 1,600 pesos? Joanna, itanong mo na. Ayan, Sir Aris, magkano po ang paunang kapital? Tama yung hula ko kanina 5,000 yung sasabihin niya Pero ang tama pong ay 10,000 pesos po. Hoy, nako! Si Sir Aris ang tumama. Ako yata bibigyan Kaya tumama. Ako yata bibigyan Kaya tumama. At dahil dyan, may santol ka. Kaya naman bukas, 1,800 pesos na ang pwedeng mapanalunan dito sa Ulan Monday. Ha? Sa Monday. Monday. Tawa, wala. Pero kasi, sa Monday, 1,800 pesos na ang pwedeng mapanalunan dito sa Hulaan Mo ang Capital ko. Back to Studio 2, Mama Jo and Binibining Joanna. Gustong pumasok. Ayan, nalibang. Gustong pumasok bukas. Nakita, ano nga pala Sir Aris yung pinagkagasasan mo do sa 10,000? Yung 10,000 na po yun, yung garapon na 2 boxes, tapos yung pressure cooker ko po na nagkakahalaga ng 8,000, tapos yun na po yun. Pero po sa ngayon, saan po kayo kumukuha nga pala ng mga bote na? Doon pa rin, Divisoria pa rin. Hindi na po kasi kailangan na po ng magdi-deliver. Dati po kasi, ang talaga, pag pumupunta ako ng Divisoria, karga-karga ko po yung mga garapon. Mga box, 10 boxes, ganun Sinasakay niyo sa bus? Sa jeep lang po ako, jeep lang po ako. Yung bag ko po na knapsack nun, puro yung mga Ricardo. Punong-puno po yan. Tapos, ayun. Ngayon po, ang supplier ko po ngayon, dito na lang po sa Cavite. Sa Cavite. Dinideliver na lang po sa'yo? Pinapa-deliver ko po via Lalamove. Nakita ko, Joanna, yung expiration date niya dito, September 25, 2027 pa. 24 pa lang ngayon, di ba? Pero kailan po to na manufacture? Kumbaga, kailan to nagawa? Yan po mismo yung araw na yan. Mismong... September 27. September 27. Opo. 2024. Opo. So, 3 years nga. Pero hindi nga po yan tatagal kapag Oo, di mo na... Opo. Nako, pang-ulam na Hindi yan po nagbabago yung lasa niya kasi po, gaya po ng sinantulan ko, yung 2 bote ko po, yung isa nga 6 years na po, no? 2 years and 7 months old po yung isa. Binuksan ko kung nagbago yung lasa, tinikman ko po, hindi Tapos... 2 years and 7 months. Opo. Oh. Tapos kailangan nyo lang po siya i-store sa dry and cool place. Okay. Sa rep. Hindi kumbaga. po. Sa ano lang. Yan lang, kahit yan lang, pabayaan nyo Room po temperature. siya. Room temp lang po. Ayan. So, sa mga gustong mag-reseller dyan, no, nandito na ang Kutsarada Hugos Deli. Tsaka kung makikita nyo po yung label niyan, baliktaran po yan. Oo nga. Ayan. As in, may may trivia siya dito kung ano ng health benefits ng laing, ganun po. Santol fruit contains lots of B vitamins. Nakarating na rin po ba yan sa mga, sa bandang Middle East? Ay, Itong marami mga, po. Actually, mga lately pasalubong. po, yung sa Qatar, na nagdala ng Qatar, ng Saudi, may po doon, may nagbebenta. Pag umuwi po, may nagdala po ng 3 boxes. Saglit lang po naubos eh. Wow. Tapos, Nag-reseller doon ng... Opo, pag bakasyon, uwi dito, nagdala sila. Tapos, Australia, last month lang po, nagdala siya ng 2 boxes. Within 3 days, ubos agad. Yung 2 boxes na yon assorted. Yun sa Opo. 3. Oh. Marami na rin po kasing marami na pong tawag po dito. Nag-a-apply for export and import sa ibang bansa na consolidation na lumalapit po sa akin. Kaya lang sabi ko po hindi pa po ako FDA certified. Kahit po sa New Zealand, meron na rin po. Nung magpapadala na po ako sa DHL noon, ay kailangan pala ng FDA certificate. Paano pagka, yun nga, papuntang New Zealand, tapos gusto nilang magdala nito, bawal ba? Bawal. Ay, pwede po. As pasalubong lang. As Opo. Pero may po ba? Yung customer po mismo ang magdadala. Oo. Pero Sa bagahe. may minimum ba na kailangan mga 1 box lang, ganyan. Ay, hindi po. Nakapagdala nga po ng 3 boxes eh. So, pwede, basta Opo. yung, hindi siya pang,
anong tawag dito? Sabihin nyo lang po pang pasalubong. Basta hindi siguro pantinda. Tapos dapat po maayos yung packaging niya. And isa pa po, ewan ko kasi may mga nagdala US, Canada, ayaw nila na may pork talaga. Oo. Siguro po dahil nahaharang siguro. Di ba? Bagoong okay lang ba siya? Wala naman pong pork yun. So, okay lang din. Okay, so, ayan, naku. Friday So, na kung naman. naghahanap po kayo ng mga pasalubong nyo, ay, perfect na perfect. Perfect na perfect yan. Sabi ni Sir Aris, ang Kutsarada Yugos Deli owner natin. Baka may gusto pa po kayong batiin si Mrs. Babatiin ko lang ang asawa ko, si Mylene Sampiano Hugo. Nasa siya ngayon sa Jensen sa trabaho niya sa Grand Summit Hotel, sa mga katrabaho niya. At syempre ang mga magulang ko, si Mama Tess Teresita Hugo and Daniel Hugo, mga kapatid ko, Egan, Darlene, and Christine Manay, and si Papang Onyok and Mamang Emma. Si mga kamag-anak po natin sa Bicol na Yung At mga sa lahat ng kinukuha. lahat ng mga kamag-anak at supplier, Customers. binabati ko kayong lahat. Yung Ayan, mga- nandito na tayo and hopefully mas lumakas tayo para mas dumami pang supply na makukuha ko sa inyo guys. Ayan, mga Ayan. repeat customers. Repeat customers sa mga bibili pa lang po, maraming salamat po sa inyo at sa mga bagong bibili. Kailangan nyo po talagang itry ito. Hindi po kayo magsisi. Kahit hindi pa po tayo masyado sikat, I guarantee you guys, solid talaga yung produkto na to, quality. Ayan. I guarantee you. Pinakamahalagang payo po na pwede nating maibigay sa mga gusto ring magtagumpay sa negosyo. Sa akin kasi, kailangan nyo po i-maintain yung quality talaga ng produkto nyo. Kailangan nyo mahalin yung ginagawa nyo, yung produkto nyo, para po magkaroon siya ng, mag-come up po kayo sa isang masarap, gaya ng pagkain, pagpagkain po. Masarap at quality talagang produkto. Siyempre, pag quality, babalikan kayo. Huwag po kayo manluloko kasi mahirap po yung ganun. Hindi kayo babalik, hindi kayo magtatagal. Ayan. Tama yun, kumbaga once lang bibili sa'yo tapos hindi na uulit. So, iwasan ang manloko. Ayan, maraming salamat, Sir Aris. Maraming salamat po, Ma'am Joanna and Ma'am Jo. Jo. Maraming Thank you. Joe Pinoy. Maraming salamat, Pro-P netizens. Naway nakapagatid kaalaman at inspirasyon ng kwentong hatid ng Kutsarada Yugos Deli ni Mr. Aris Marcel Hugo. Next week, samahan ninyo kaming muli sa isa na namang kwentuhan ng pagkakakitaan. Dito pa rin yan sa programang Hindi Bitin at Siksik sa impormasyon ng inyong pag-unlad sa negosyo. Dahil sa sama-sama nating pag-asenso, Pilipinas ang panalo. Ako pong muli si Joanna Luna, inyong kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe weekend, Barangay Radyo 1. At sa ngalan po ng ating The Asenso sa Negosyo Authority, Congressman Butch Pichay, ako po si Joe Mariano. Di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan nyo ng inspirasyon, tips at teknik sa pagninegosyo. Lagi nyo kami samahan Lunes hanggang Biyernes from 9 to 10:30 in the morning, exclusive sa DZME Radio TV. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat dahil tayong lahat ay Pro Pinoy! Pinoy, ito na ang ating panahon.